Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2941. Gayunpaman, ang kalangitan ay nadilim at walang bakas kay Lu Dongbin. Nang makita na gumabi na ang langit, babalik na si Daryl sa baybayin ng lawa upang salubungin si Mia Oeng. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang buong katawan ni Daryl ay napailing. Naramdaman niya na biglang dumating mula sa likuran ng isang mapanganib na aura. Nilingon ni Daryl nang walang malay, at biglang kumalas, at nakita na mabilis na lumilipad si Mia Oeng. Gayunpaman, pinalitan ko ang aking mga damit, isang ilaw na asul na mahabang palda sa araw, at sa oras na ito ay isang pulang masikip na damit na inilalantad ng buong buo ang mga kaaya-ayang kurba. Asawa, nahanap mo na ba si Master Lu? Nakangiting bati sa kanya ni Daryl bago siya makalapit. Pagkahulog ng boses, biglang naramdaman ni Daryl na may mali. Ang Mia Oeng na nakita ko sa araw ay walang kamatayan, banayad at mabait, ngunit may isang masamang espiritu sa kanyang mga mata. Hindi lamang iyon, ang marka sa pagitan ng mga kilay ay naging isang hugis ng apoy din. Anong nangyari? Hindi ba ito si Mia Oeng? Ngunit bilang karagdagan sa magkakaibang ugali, ang hitsura at figure na ito ay isang modelo lamang. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na ang kagandahang nasa harap niya ay tinawag na Yan Hong. Tulad ni Mia Oeng, siya ay isinilang mula sa isang ilusyon na lupain. Isang matuwid at isang kasamaan, na kumakatawan sa mabuti at kasamaan. Si Mia Oeng ay mabuti at si Yan Hong ay masama. Tumawag ka sa asawa ko sa oras na ito. Si Yan Hong ay dumating sa harap, tinitigan si Daryl ng malapitan, at malamig na sinabi. Napakatapang mo, maglakas loob na magsalita ng masungit sa akin, mamatay. Nang bumagsak ang boses, itinaas ni Yan Hong ang kanyang kamay, at isang sumisindik na puwersa ang sumabog, at pagkatapos ay tinapik niya ng palad si Daryl. Kung saan dumadaan ang palad na ito, binabago ng mundo ang kulay, at ang paligid ng hangin ay napangit. Pumunta ako. Ang lakas na ito ay kakilakilabot. Nararamdaman ang malakas na aura ni Yan Hong na pumutok at ang bilis ng mabilis na kidlat. Nagulat si Daryl, at wala siyang oras upang umiwas, kaya kinailangan niyang himukin ang kanyang panloob na lakas at atakin siya. Hindi naglakas loob si Daryl na maging pabaya, hinihimok ang lahat ng mga panloob na puwersa na labanan. Bang! Nagsalpukan ang dalawang palad sa kalagitnaan, at naramdaman lamang ni Daryl ang isang napakalaking puwersa na nagmula sa kanya. Ngumuso siya at binawi ang isang dosenang hakbang. Ang dugo sa kanyang katawan ay bumulusok, ngunit siya pa rin ang lumaban bigla. Ang lakas ng babaeng ito ay sobrang nakakakilabot. Hinimok niya ang lahat ng mga panloob na puwersa na bahagyang harangan ang palad na ito. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl at tiningnan ng mabuti si Yan Hong, kinilig ang kanyang puso. Lumulutang doon si Yan Hong, ang kanyang magandang mukha ay puno ng mga masasamang espiritu, at kasabay nito, mayroong isang pahiwatig ng sorpresa sa kanyang mga mata. Kaunti ng lakas, maaari nitong hadlangan talaga ang aking palad. Napatingin si Yan Hong pataas baba sa Daryl, at malamig na sinabi. Kagandahan. Pawis na pawis si Daryl, at nagmamadaling sinabi, ikaw ba ang kapatid ni Mia Oeng? Ako ang tao ni Mia Oeng. Nagkamali ako ngayon lang. Ito ay hindi pagkakaintindihan. Mangyaring huminahon. Si Daryl ay hindi isang tanga. Nakikita ko ito ngayon, ang nasa harapan ko, mukhang eksaktong kapareho ng kay Mia Oeng, dapat ay isang kambal na kapatid na babae. Ikaw ay tao ni Mia Oeng, kung ganun ay hindi kita mas alba pa. Malamig na kumislap ang mga mata ni Yan Hong, at malamig niyang sinabi. Habang bumabagsak ang boses, ang katawan ni Yan Hong ay umakyat na may isang malakas na puwersa, ang kanyang mga mata ay nakakulong kay Daryl. Parehong Yan Hong at Mia Oeng ay ipinanganak mula sa ilusyon. Sina Yan Hong at Mia Oeng ay parehong mabuti at masama, ganap na hindi tugma. Sa libu-libong taon, sinubukan ni Yan Hong na mapupuksa si Mia Oeng. Sa oras na ito, nalaman niya na harapan niya si Daryl na tao ni Mia Oeng. Paano niya ito pinakakawalan ng madali? Damn it!
Pakiramdam ang makapangyarihang aura na tumatagos kay Yan Hong, malamig na pawis ang noo ni Daryl, at halos gusto niyang umiyak ng walang luha. Ano ang sitwasyon, paano pa mas kinamumuhian siya ng ibang partido pagkatapos na ilantad ang kanyang pagkatao? Kabanata 2942. Whoosh! Nang si Daryl ay lihim na walang imek, si Yan Hong ay walang kislap, at ang kamay ng kanyang jade ay nakataas, tumawag muli kay Daryl. Malinaw na mas nakakakilabot ang palad na ito kaysa ngayon lamang, at nakita ko na kung saan man dumaan ang katawan ni Yan Hong, ang hangin ay napupunit. Nang makita ang eksenang ito, hindi masyadong makapag-isip si Daryl, itinaas ang kanyang kamay at kumaway, na tinawag si Fang Tian na nagpinta ng isang halberd upang tumayo sa harapan niya. Sa sandaling nakipaglaban siya sa isa't isa, alam na alam ni Daryl na ang lakas ni Yan Hong sa harapan niya ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Ang isang hindi kalaban maaari lamang siya umasa sa talas ng halberd ni Fang Tian, boom! Sa sumunod na segundo, sinampal ng kanyang lakas na palad ang pagpipinta ni Fang Tian ng mabagsik, at narinig niya ang muffled snort ni Daryl, ang buong katawan niya ay lumipad pataas, lumipad siya ng buong 100 metro, ang kanyang mukha ay mapotla, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay damaloy na dugo. Nabigla si Daryl, at kasabay nito ang kanyang galit ay tuluyan ng napukaw. Ang babaeng ito ay may sakit, wala siyang mga hinaing sa kanya, at kailangan niyang magpakamatay. Sa pagtingin sa galit na hitsura ni Daryl, ang magandang mukha ni Yan Hong ay nagpakita ng isang nakakainis na ngiti. Ano, hindi ako kumbinsido, ngunit nais ko pa ring labanan. O nag-aatubili ka bang pasanin si Mia Oyeng? Huwag kang mag-alala, nanalo ako, pumatay ka agad. Pupunta ako sa mga pingko, at pagkatapos ay dadalhin ko Mia Oyeng higit sa, at pagkatapos ay ako ay magpadala sa iyo sa kamatayan magkasama. Ang tinig ay nahulog, pinong katawan Yan Hong flash, at siya ay dumating ng direkta patungo Yufeng. Galit na galit si Daryl na hindi niya mapigil ang sumigaw, gusto mo ba ang buhay ko? Natatakot akong wala ka pang pagkakataong ito. Nang sigawan ito ni Daryl, labis na duguan ang kanyang mga mata. Matapos maghanap ng ilang oras, hindi ko nakita ang kinaroroonan ni Lu Dongbin. Naiinis na si Daryl. Sa oras na ito, nang marinig si Yan Hong na gusto niyang malupit, hindi na niya ito makaya. Hindi mahalaga kung ano ang iyong katayuan, kung kailangan mo akong pukawin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Sa pag-iisip tungkol dito, itinaas bigla ni Daryl ang kanyang mga kamay, at binati ang matulin na si Yan Hong roar. Sa isang iglap, mabilis na napangit ang hangin sa paligid ni Daryl, at pagkatapos, 9 na gintong dragon ang pumapalibot kay Daryl. Patayin! Pandinig ng malalakas na dragon ang narinig. 9 na gininto ang mga dragon, na may walang kapantay na kapangyarihan, ang tinangay patungo kay Yan Hong. Ang pag-akyat sa langit ay ang unang kasanayang natutunan ni Daryl bilang isang nagtatanim. Ngayon na higit sa 10 taon na ang lumipas, ang kanyang pagkaunawa sa kasanayang ito ay umabot sa isang napakahusay na kasanayan. Nakita ko ang 9 na gintong mga dragon na sumasabog, at ang hangin sa loob ng 1 kilometro ng kalapit na lugar ay mabilis na umikot. Ngunit nang makita ang eksenang ito, hindi man lang nagpanik si Yan Hong. Marami pa ring mga trick. Mapang-uyam na sinabi ni Yan Hong, ngunit hindi ito masyadong mababago. Nang mahulog ang tinig, ang mga kamay ni Yan Hong ay nakabitin, at isang bola ng pulang ilaw ang nakakubkob sa harap niya. Sa susunod na segundo, biglang itinaas ni Yan Hong ang kanyang kamay at kumaway, isang dagwang ilaw ang sumabog mula sa light ball, tulad ng isang bulalakaw, tinatanggap ang 9 na gininto ang mga dragon. Boom! 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 Ang sinag ng ilaw ay sumalpok sa ginintoang dragon, sumabog, ang isang malakas na dagandong ng lupa, at ang 9 na gininto ang mga dragon ay agad na dinurog, nabasag sa isang pagkatapos, at nawala sa pagitan ng langit at ng lupa. Ano, nagbago ang ekspresyon ni Daryl, at ang kanyang puso ay takot. Anong uri ng pagkakakilanlan ng babaeng ito, at ang kanyang lakas, napakalakas niya. Ang 9 na gininto ang mga dragon na sumabog ng mag-isa ay napakalakas na, ngunit ang mga ito ay napalis ng napakadali niya. Boy, ngumiti si Yan Hong ng mapanghamak, at sinabi kay Daryl, paano sumuko ka na ngayon, at maaari ka pang maghirap. Masyado mo akong minamaliit. Huminga ng malalim si Daryl. Ang malamig na mukha ay puno ng pagpapasya. Ako, si Daryl,
ay hindi ko alam kung ano ang pagsuko. Dahil sa kumpiyansa ka, halika at tikman mo ito. Sa sandaling bumagsak ang boses, isang ulap ng puting apoy ang tumalon mula sa palad ni Daryl. Labas, nasa harap ako ng Yan Hong sa isang iglap. Malamig na apoy ni Bai Lian. Kabanata 2943. Sa sandaling tinawag si Bai Lian, ang takot na mukha ni Daryl ay nagpakita ng kaunting kumpiyansa. Si Bai Lian Lengwo ang kauna-unahang kakaibang apoy sa buong mundo, ang babaeng apoy sa harap sa kanya. Bagaman matigas ang Hong, hindi niya kayang makipagkumpetensya kay Bai Lian gamit ang kanyang mga walang dalang kamay. Nagtataka espesyal na apoy. Nang makita ang malamig na apoy ni Bai Lian at nakakunot ang mga kilay ni Yan Hong, labis akong nagulat. Sa parehong oras hadlangan ang pulang bola ng ilaw sa harap mo. Chi sa sumunod na segundo, nakita niya ang malamig na apoy ni Bai Lian na tumama sa bola ng ilaw, at hindi naging sanhi ng pagkasunog, ngunit mabilis na isinama ng lakas ng bola ng ilaw. Matapos ang ilang segundo, ang lamig apoy ni Bai Lian ay tuluyang nawasak. Isinama sa bola ng ilaw. Paano ito nangyari? Nagulat si Daryl, ramdam lang niya ang pagbuzz ng utak, at napatulala ang buong katawan. Ang malamig na apoy ni Bai Lian ay walang silbi sa kanya. Hindi alam ni Daryl na si Yan Hong ay ipinaglihi sa sobrang ilusyon. Ito ay isang espiritual na katawan na naglalaman ng kakayahan ng langit at lupa, at ang malamig na apoy ni Bai Lian ay hindi maaaring maging sanhi ng kanyang pinsala. Ang lakas lang ba nito sa oras na ito? Walang pasensya si Yan Hong, at tapos ng malamig na pagsasalita, si Zhao Chu ay lumapit kay Daryl sa isang iglap ng isang mata, at tinaas ni Yu ang isang palad upang tamaan. Gulat na gulat pa rin si Daryl, hindi na talaga makapag-react. Ang buong tao ay direktang nabigla at lumipad palabas, nagwiwisik ng kaunting dugo sa hangin, at sa wakas ay nahulog ng mabagsak sa lupa, puff. Sa sandaling ito, nagpumiglas si Daryl na tumayo, ngunit may isa pang dugo na tumulo. Malinaw na naramdaman ni Daryl na ang pulso ng kanyang puso ay napinsala ng malubha, at hindi maalis ito ng kanyang buong katawan sa anumang lakas. Boy! Dahan-daang lumapag si Yan Hong, ang mga mata ay nakatingin kay Daryl. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng lamig at pagmamalaki. Tanggapin mo ang mga katotohanan, hindi mo talaga ako kalaban tulad ng sinabi niya. Yan Hong Lian gumalaw ng marahan, dahan-daang lumalakad patungo kay Daryl. Napakabigat ng hininga kaya hindi makahinga ang mga tao. Good Ong. Lalong natakot si Daryl, at kasabay nito ay palihim niyang nilunok ang laway niya, nais na umiyak ng walang luha. Kapag natapos na, nasugatan ang babaeng ito. Pabayaan na maghanap kay Lu Dongbin, natatakot akong mamatay siya rito. Huminto ka. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, nakarinig ako ng isang soft drink, at pagkatapos, isang kaakit-akit na si Pian Ruhong, ang mabilis na sumugod at tumayo sa harap ni Daryl. Ang magandang mukha ay puno ng pag-igting. Ito ay si Mia Oeng. Yan Hong, hindi mo siya masasaktan. Tinitigan ng mabuti ni Mia Oeng si Yan Hong. Ang kanyang boses ay napakalambot, ngunit walang duda sa akin, ayaw na ulit gumawa ng masama. Tulad ni Daryl, hinanap ni Mia Oeng matagal nang hindi natagpuan si Lu Dongbin, at pagkatapos ay nagtungo sa lawa, ngunit hindi nakita si Daryl, kaya't hinanap nila ang buong daan, at sa wakas ay nakita nilang nag-aaway sina Yan Hong at Daryl. Nang makita ang pagdating ni Mia Oeng, hindi mapigilan ni Daryl na makahinga ng maluwag, naisip niyang patay na siya. Sa parehong oras, hindi mapigilan ni Daryl na tumingin kay Mia Oeng at Yan Hong, at nakita na magkatulad ang kanilang mga mukha at figure. Kung magkatabi sila at hindi nag-uusap, mahirap talagang sabihin sa kanila hiwalay. Okay ka lang ba sa sandaling ito? Binaling ng ulo ni Mia Oeng upang tanungin si Daryl, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pag-aalala. Umiling si Daryl at ngumiti. Okay lang, hindi ka maaaring mamatay. Roar pagkakita sa eksenang ito. Tumawa si Yan Hong at hindi mapigil ang bagyen. Mahal mo talaga ako, Mia Oeng, kasama mo talaga ang isang tusong mortal, nahihiya talaga ako sa iyo. Namula ang mukha ni Mia Oeng Kiao, at pagkatapos ay mahina sinabi. Ang aking negosyo, hindi mo kailangang alagaan ito, hindi mo ito alintana tulad ng sinabi niya, dahan-daang sinuportahan ni Mia Oeng si Daryl. Siyempre wala akong pakialam sa'yo.
Malamig na sinabi ni Yan Hong gayunpaman, masaya akong pinapapatay kayong dalawa. Kabanata 2944. Ako mahigpit na kinagat ni Mia Oeng ang labi, umiling at sinabi hindi kita lalabanan ngayon. Nang sinabi niya ito, hindi nagawa ni Mia Oeng tulungan mo ito. Pagtingin kay Daryl, may lamang sa kanyang mga mata. Si Mia Oeng at Yan Hong ay mabuti at ang iba pang kasamaan. Sa tuwing magkikita sila, ito ay dapat na isang malaking labanan. Ngunit sa oras na ito, ayaw ni Mia Oeng na gumawa ng kahit ano, gusto lang niyang umalis kasama si Daryl. Si Mia Oeng ay narito ng libu-libong taon, labis na nag-iisa, at biglang nagkaroon siya ng kapareha. Paano niya makaya nasaktan siya? Sa puso ni Mia Oeng, ang pinakamahalagang bagay sa oras na ito ay tulungan si Daryl na pagalingin muna ang kanyang mga pinsala. Haha, narinig ito, ang mukha ni Yan Hong ay puno ng paghamak, huwag makipag-away sa palagay mo may pagpipilian ka pa. Nahulog ang boses, at isang malakas na hininga ang sumabog mula sa katawan ni Yan Hong, diretso kay Miao Ying. Nang makita ito, nakakunot ang mga kilay ni Mia Oeng, at agad niyang tinuro si Daryl at marahang sinabi magpahinga ka. Sa ganoon, lumipad si Mia Oeng at lumipad sa hangin upang labanan si Yan Hong. Pagkakita ng eksenang ito, nagulat ulit si Daryl, at medyo nagpista. Sa sandaling ito, si Mia Oeng at Yan Hong ay nakikipaglaban sa gitna ng hangin, at ang kanilang perpektong figure ay nahayag. Ang mga mata ni Daryl ay tuwid, at halos makalimutan niya ang mabibigat na pinsala sa kanyang katawan. Parehas na tugma sina Mia Oeng at Yan Hong, ngunit sa oras na ito ay nag-aalala si Mia Oeng sa pinsala ni Daryl at medyo nag-ulo. Sa sitwasyong ito, si Mia Oeng ay mahigpit na pinigilan ni Yan Hong. Ngunit kahit ganon, hindi matalo ni Yan Hong nang mabilis si Mia Oeng. Sa isang iglap lang ng mata, lumipas ang kalahating oras, hindi nahanap ni Yan Hong ang kahinaan ni Mia Oeng, at biglang naging medyo balisa. Sa sumunod na segundo, nakita ni Yan Hong si Daryl sa ibaba, at biglang may ideya. Itinaas ang kanyang kamay sa Jade, nakita niya ang isang matalim na talim na nakakubkob mula sa loob, sumisigaw, dumidiretso patungo kay Daryl. Naisip ito ni Yan Hong. Kung napatay muna niya si Daryl, dapat magulo si Mia Oeng, at magkakaroon siya ng pagkakataong talunin siya. Damn it! Nagulat si Daryl at nais na umiwas, ngunit nagulat si Yan Hong, at sa kanyang sariling mga pinsala, hindi niya talaga kayang umiwas. Ingat ka! Nanginginig din si Mia Oeng, hindi mapigil ang sumigaw, at kasabay nito ay nais niyang sumugod, ngunit nahuhuli pa rin siya ng isang hakbang. Nakita ang matalim na talam, sasaksakin na sana niya si Daryl. Bang! Sa kritikal na sandaling ito, biglang naramdaman ni Daryl ang isang puwersa na sumugod mula sa likuran, at kaagad pagkatapos nito, ang lakas na iyon ay nagpalabas ng proteksyon na pelikula sa harap niya, na direktang hinaharangan ang matalim na talam. Galit na galit si Yan Hong nang mabaigo ang pagsalakay, at sumigaw si Zhao. Sino manggahas na maging nosy? Habang tumingin si Yan Hong sa likuran ni Daryl at nakita ang isang matandang lalaki na dahan-dahan, mga buto, ito ay si Lu Dongbin. Master Lu. Pagkakita kay Lu Dongbin, nagulat at natuwa si Daryl. Nagulat din si Lu Dongbin. Sect Master Darby, bakit ka matapos malak ni Alan? Nakakita si Lu Dongbin ng lugar para umatras at naghanap ng paraan para makaalis. Ilang sandali lang ang nakakaraan, naramdaman niya ang kilos at naging mausisa. Tingnan, hindi ko inaasahan na makikilala ko si Daryl. Mabangong Daoist, alagaan ang iyong negosyo, maghanap ng kamatayan. Sa sandaling ito, galit na galit si Yan Hong, sumisigaw, at diretsyong sumugod sa Lu Dongbin. Tumawag ka. Nang makita si Yan Hong na paparating, huminga ng malalim si Lu Dongbin, ang kanyang mukha ay puno ng dignidad. Bilang isang Daoist Master, nakikita ni Lu Dongbin sa isang sulyap na ang Yan Hong sa harap niya ay isang diwata na ipinaglihi sa isang larangan ng ilusyon, na may malakas na lakas. Natatakot akong mailabas ang lahat, at hindi ako kalaban. Nang lihim na nabalisa si Lu Dongbin, nakita niya ang delikadong katawan ni Mia Oeng na kumikislap at direktang pinahinto si Yan Hong. Pagkatapos nito, nagpatuloy na lumaban ang dalawang panig sa hangin. Delikado ito. Nagpapasalamat si Lu Dongbin, saka hinawakan si Daryl at mabilis na lumipad patungo sa malayo. Kabanata 2945.
Sa sandaling ito, biglang nabalisa si Daryl at hindi mapigil ang bulalas, umalis na lang tayo, hindi ka ba makakatulong? Ang Mia Oyeng na ito ay simple at mabait, paano kaya kung tiisin ang puso, pabayaan mo siya, nababaliw ka? Si Lu Dongbin ay walang imek, at ngumiti ng mapait, dalawang fairy ay nakikipaglaban, ano ang sasali sa kasiyahan? Tulad ng sinabi niya, hindi sinasadya ni Lu Dongbin na huminto, ngunit pinabilis. Fairs narinig ito, agad na natigilan si Daryl. Makalipas ang kalahating oras, dinala ni Lu Dongbin si Daryl sa isang nakatagong kuweba. Sectmaster Darby, sa sandaling siya ay nakarating, si Lu Dongbin ay mukhang mausisa at hindi mapigil ang sinabi, paano ka nakapasok? Ang Over Unreal Realm ay nasa Universe Board, at ang Universe Board ay ang kayamanan ng Saint Sect. Mahirap makita, pabayaan na ring pumasok. Tumawag ka. Nakahinga ng maluwag si Daryl at ngumiti ng mapait, mahaba itong kwento. Sa mga sumunod na minuto, detalyadong ipinaliwanag ni Daryl ang sitwasyon. Ganun pala, nang malaman ang sitwasyon, tahimik na tumanggo si Lu Dongbin, at pagkatapos ay sinabi, mayroon akong paraan upang maibalik ang panloob na lakas ng pamilyang Carter, ngunit ito ay masyadong ilusyon, madaling makapasok, ngunit ito ay mahirap lumabas, sapagkat ito ay isang malayang puwang. Maliban kung ang iyong lakas ay umabot sa kakayahang baguhin ang puwang na ito, hindi ka makakalabas. Hananlaki ang mga mata ni Daryl, at natigilan siya. Pagkatapos nito, sinubukan ni Daryl na kalmeyan ang kanyang sarili at tiningnan si Lu Dongbin at sinabi, hindi ito mapigilan ni Dao Master Lu. Kung mayroon ako, maaari pa ba ako dito? Mapait ang mukha ni Lu Dongbin. Ayan yun. Sa sandaling ito, si Daryl ay naupo sa lupa, nais na umiyak ng walang luha. Naisip ko na sa pamamagitan ng paghanap ng Lu Dongbin, makakaya kong umalis sa ilusyong kaharian at tulungan si Yvette at ang mahusay makuha ang kanilang lakas. Ngunit hindi kailanman inaasahan na si Lu Dongbin ay matrap din dito. Tama, matapos ang ilang minutong katahimikan, biglang may naisip si Daryl. Dao Master, ngayon mo lang sinabi na sina Mia Oyeng ay kapwa diwata. Ano ang mga diwata? Hinaplos ni Lu Dongbin ang balbas at marahang sinabi, ang diwata ay hindi tao. Ngunit lumaki sa pagitan ng langit at lupa. Ang dalawang kababaihan ngayon ay mga diwata na espiritu sa ilusyon na lupain. Isa sa mabuti at sa iba pang kasamaan, dapat mayroong away kapag nagkita sila, at ang laban sa pagitan nila ay hindi isang bagay na maaari naming makagambala. Ito nang marinig ito, nagulat ang puso ni Daryl, tagal mabagal, ngunit ang Diyos kasabay nito, ito ay medyo nasilaw. Ito ay naging ganito, hindi nakapagtataka na si Mika Oyeng ay walang kasalanan, tulad ng isang piraso ng puting papel, at ang lakas ng Yanhong na iyon ay sumisindik. O sige, sa oras na ito, tinapik ni Lu Dongbin si Daryl sa balik at ligtas ito pansamantala. Nagpunta ako upang magnilay at unawain, at maaari mong pagalingin ang iyong mga pinsala. Sinabi niya, nagpunta siya sa kailaliman ng kuweba. Tumanggo si Daryl, umupo na naka-cross-leg, at sinimulang pagalingin ang kanyang pinsala. Ang Yanhong na iyon ay masyadong walang awa. Sa kabutihang palad, mayroon siyang proteksyon sa katawan, kung hindi man, namatay sana siya sa kanyang mga kamay. Hindi na mamalayan, makalipas ang ilang oras, halos mabawi ang pinsala ni Daryl. Tumawag ka. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl at binuksan ang kanyang mga mata upang tumayo. Bigla, may narinig siyang bahagyang tunog ng mga yabag na nagmula sa labas ng yungib. Biglang naging alerto si Daryl, hindi ba Yanhong ang nagpunta dito? Dahil dito, sa pagbukas niya ng pinto, natigilan si Daryl. Nakita ko ang isang kaakit-akit na figure na dahan daw ang darating, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang magandang mukha. Ito ay si Mia Oyeng. Kumusta ka? Masayang masaya si Mia Oyeng nang makita si Daryl, at lumakad siya at hinawakan ang braso ni Daryl. Nag-aalala ako tungkol sa iyo ngayon lang. Naghanap ako ng maraming lugar at sa wakas natagpuan ka. Oo, Daryl ay natakpan. Matapos ang pag-alis ni Lu Dongbin, si Mia Oyeng at Yanhong ay matinding nag-away ng mahabang panahon, ngunit ang resulta ay katulad ng dati, wala sa kanila ang may magawa tungkol sa iba pa, kaya't wala ito. Ngunit naisip ni Mia Oyeng ang tungkol kay Daryl, kaya't tumingin siya sa paligid, at sa wakas natagpuan ang kuweba na ito. Kabanata 2946. Si Daryl ay naantig sa pag-aalala ni Mia Oyeng,
at ngumiti siya at sinabi, "Mabuti ako, nakakaalala ka." Sa oras na ito, narinig ni Lu Dongbin sa yungib na ang paggalaw ay lumabas. Ha! Nang makitang papalapit si Mia Oeng, nagbago ang ekspresyon ni Lu Dongbin, iniisip na pinukaw ni Daryl ang diwata. Ngunit nang makita ang 2 taong sobrang lapit, tulala si Lu Dongbin. Hindi nagtagal, nagreaksyon si Lu Dongbin at hindi mapigil ang sabihin, "Alam mo ibinuka ni Daryl ang kanyang bibig at magsasalita na sana, ngunit si Mia Oeng ay may isang hakbang na mas maaga." "Siyempre alam ko, siya ang aking tao." Nakangiting sabi ni Mia Oeng, nakahawak sa braso ni Daryl na may inosenteng mukha. Ano nagulat ang puso ni Lu Dongbin, at natigilan ang kanyang buong katawan. Lalaki ba ni Daryl? Napahiya si Daryl, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag. Kahit na si Mia Oeng ay isang engkanto, ngunit ang nakikita mong pagligo ay mahalaga para sa kanyang sariling reputasyon, paano mo masasabi ito? Haha, sa wakas, si Lu Dongbin ay gumanti at ngumiti. Ang sekta na si Master Darby ay karapat-dapat na maging isang bayani ng mainland. Kahit na ang mga diwata ng diwata ay labis na minamahal ka. Nakakatuwa ito. Matapos magsalita, tila may naisip si Lu Dongbin, ang kanyang namulat ang mga mata at tiningnan ito. Lihim na umiling si Mia Oeng. Tumingin si Daryl sa kanyang mga mata at hindi mapigil ang tanungin. Ano ang problema? Bigla akong nag-isip ng isang paraan upang makalabas dito. Ang daing ni Lu Dongbin, at dahan-dahan na sinabi, ang 2 palad ay parehong pinaglihi mula sa hindi mailusyon na kaharian. Sama-sama, sila ay sapat na upang baguhin ang puwang na ito. Speaking of this, Lu si Dongbin ay mukhang malungkot. Ang Mia Oeng na ito, na may isang mabait na puso, ay handang tumulong sa amin. Isa pa lamang ito, siya ay likas na kasamaan, kaya't mabuti kung hindi tayo guluhin. Ito pagdinig ito, si Daryl ay nakalock din sa isang masikip na kandado, lihim na nababalisa. Hindi nagtagal, may naisip si Daryl at tinanong si Lu Dongbin. "Daw Master, mayroon ka bang paraan upang harapin ang Yanhong na iyon?" Mapait na ngumiti si Lu Dongbin at umiling. "Ang Wallen, kamatayang espiritu ay malakas, at ikaw at ako ay parehong malakas. Ang kalaban, siya lang ang makakapantay nito." Matapos sabihin ang huling pangungusap, tinuro ni Lu Dongbin si Mia Oeng. Natigilan si Daryl, walang magawa. Maaaring itugma ni Mia Oeng si Yanhong, ngunit ang 2 panig ay nakikipaglaban dito sa loob ng libu-libong taon, at walang tagumpay o pagkatalo. Ayan na, nagmamadali, tumingin si Daryl sa paligid ng kuweba at biglang may ideya, saka lumakad at nagsimulang maglagay ng mga bato. Oo, si Daryl ay gagawa ng isang formation. "Sect Master Darby, ano ang ginagawa mo sa bato sa sandaling ito?" kapwa nagtanong sina Lu Dongbin at Mia Oeng. Ngumiti si Daryl at sinabi, "Ayusin ang paraan ng pagbuo," at pagkatapos ay bitagin iyon kay Yanhong, na pinipilit siyang isumite. Ito si Lu Dongbin ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Paano mo siya mahuhuli sa isang maliit na pamamaraan ng pagbuo? Kung napakadali, hindi na ako magtatago. Bahagyang ngumiti si Daryl, syempre hindi ito nakasalalay sa pamamaraang mag-iisa, ngunit paano kung ang kapangyarihan ni Mia Oeng ay pinagpala sa pamamaraang formation? Nang sabihin ito, mukhang tiwala si Daryl, ngunit siya ay medyo kinakabahan. Ang pagpapala ng mga panlabas na puwersa sa pagbuo ay nilikha mismo ni Daryl. Walang tala, sa pagbuo ng Bai Chi Shen, at walang sinuman ang gumawa nito sa loob ng libu-libong taon sa mainland. Kahit na ang mga nakamit ni Daryl ay umabot sa isang estado ng culmination, ngunit sa unang pagkakataon na sinubukan niya ang isang bagay na wala pang nagawa noon, wala siyang kumpiyansa sa kanyang puso. Ngunit walang ibang paraan si Daryl. Sa illusory na larangan na ito, tanging si Mia Oeng lamang ang makakalaban kay Yanhong, at ang pagpapala ng kapangyarihan ni Mia Oeng sa loob ng pagbuo ay tiyak na makakapigil kay Yanhong. Maaaring gumana ito, ngunit masyadong mapanganib. Sumimangot si Lu Dongbin at sinabi. Bago siya natapos magsalita, ngumiti si Daryl at nag-ambala. "Master Lu, may ilang mga bagay na kailangan mong subukan bago mo malaman." Sa pamamagitan nito, itinayo ni Daryl ang pagbuo ng bato at kumaway kay Mia Oeng. "Halika, kumuha ka." Ikaw ang lakas na sangkatauhan ay na-injected sa mga mata. Kabanata 2947. Isang simpleng pag-iisip si Mia Oeng, at pumayag siya ng hindi man lang iniisip.
Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay handa na, ilang pagkabalisa susunod, nais na lumapit sa pamamaga humantong sa bahaghari, ngunit ang lakas ng babae ay kakilakilabot, si Mia Oeng mabilis na sumagot, pagkatapos ay sinabi nagpunta ako 3 sa mga tao, ang sarili lamang ang maaaring labanan si Yan Hong, akayin siya sa pagbuo, natural na gawin ito ng kanyang sarili. Whoosh! Habang siya ay nagsasalita, nakita niya ang isang kaakit-akit na figure sa di kalayuan, mabilis na lumilipad. Yan Hong yan. Ano? Sa sandaling ito, maging sina Daryl, Lu Dongbin at Mia Oeng, lahat sila ay nabigla. Lihim na nakasimangot si Daryl. Iniisip lamang kung paano hanapin siya, ipinadala niya ito sa pintuan, ngunit ang punto ay hindi pa siya nakakagawa ng isang plano. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sa totoo lang, sa tabi niya si Mia Oeng, hindi nag-alala si Daryl. Ngunit nakipaglaban siya kay Yan Hong at winawasak ang pagbuo. Kung gayon ang kanyang sariling pagsisikap ay walang kabuluhan. Narito ang lahat, tama lang. Sa sandaling ito, dahan-daw ang lumakad si Yan Hong at tiningnan si Mia Oeng na may pang-iinis. Mia Oeng, pareho nating alam ang lahat tungkol sa larangan ng ilusyon. Hindi ka makakatakas kung saan nagtatago ang taong ito. Kaya, pinapayuhan kita na huwag kang magtago kasama niya, at makipaglaban ka sa akin upang masabi ko ang nagwagi. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Mia Oeng at sasang-ayon na sana. Ngunit, pinahinto ni Daryl. Sa susunod na segundo, humakbang si Daryl at tumingin kay Yan Hong at sinabing, dahil sasabihin mo sa nagwagi, ihahalin tulad ko sa iyo ang Mia Oeng. Ano kapwa nagulat sina Mia Oeng at Lu Dongbin nang marinig ang mga salita ni Daryl. Ano nang bumagsak ang boses? Parehas na natigilan sina Mia Oeng at Lu Dongbin. Lalo na si Lu Dongbin ay masyadong balisa. Masyadong mapusok si Daryl, paano siya makakapuste kay Yan Hong alam mo? Pinagpala ng formation ang kapangyarihan ni Mia Oeng, ngunit sa loob ng libu-libong taon, walang nagawa ito. Ito ay isang kumpletong pagsubok. Hindi pa rin alam kung matrap si Yan Hong. Si Mia Oeng sa tabi niya ay nag-alala din ihambing ko siya sa kanya. Sa pakiramdam ng kanilang pagkabalisa, bahagyang ngumiti si Daryl, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang mag-alala. Kahit na hindi matrap si Yan Hong mamaya, nandun pa rin si Mia Oeng. Kasama niya, hindi siya mapapahamak. Ikaw sa sandaling ito, si Yan Hong ay tumingin kay Daryl pataas at pababa, hindi maitago ang kanyang paghamak. Ang aking natalo na tao lamang, na hindi rin makaya ang aking 3 galaw. Hindi ka kwalipikadong ihambing sa akin. Ang Daryl, tapang at sinabi ako ay tiyak na hindi mo kalaban, gayunpaman, Miao Ying ay ang aking babae, kailangan kong makipag-usap sa kanya. Sinabi, nagniningning na mata ay tumingin sa hangin sa bundok. Yan Hong maglakas loob ka makipagpusta sa akin. Taya si Yan Hongxiu ay nakakunot ang kanyang mga kilay at ninisyan hindi ko nakikita na medyo matapang ka. Okay. Sabihin natin, anong pustang umiti ng bahagya si Daryl, sinindihan ang isang sanga at ipinasok sa lupa, pagkatapos ay lumakad sa nakaayos na formation, at malakas na sinabi napakasimple. Bago masunog ang sangay na ito, kung mahuhuli mo ako, kahit natalunan ako, kung talo ako, iiwanan ko sa iyo. Ngunit kung manalo ako, ikaw ay magiging lingkod ko. Nang bumagsak ang boses, nagbago ang magandang mukha ni Yan Hong, at galit na galit siya. Boy! Sa sumunod na segundo, mahigpit na nakakandado ni Yan Hong si Daryl, at malamig na sinabi ito ang iyong sariling kamatayan. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Bumagsak ang boses, nag-flash ang katawan ni Yan Hong, at lumipad siya. Kabanata 2948. Bagaman si Yan Hong ay may isang malupit na tauhan, siya ay isang engkanto pagkatapos ng lahat, na may simpleng pag-iisip. Sa kanyang puso, si Daryl sa harap niya ay isang mortal lamang, at ang kanyang sariling natalo na general. Kahit na mayroong manunood na si Mia Oeng, ngunit sa kanyang sariling lakas. Madali itong patayin si Daryl. Nakatingin kay Yan Hong na nagmamadali, ngumiti si Daryl, at tuwang-tuwa ang kanyang puso. Napakadaling lokohin, inosente talaga itong Yan Hong. Nakatayo sa labas, lihim na nag-alala si Lu Dongbin. Ang mga formation inilagay ni Daryl ay ganap na maayos, ngunit hindi pa rin alam kung matrap si Yan Hong. Boy, mamatay ka sa sandaling ito nang siya ay sumugod sa formation, hindi man lang nag-atubili si Yan Hong, sumisigaw,
at sinampal ng palad si Daryl. Ngumiti ng bahagya si Daryl, at agad na umatras, naiwas sa palad na mapanganib, at sabay na tahimik na binigkas ang formula, naapakan ang direksyon sa ilalim ng kanyang mga paa, at inilayo ang layo mula kay Yanhong. Sa oras na ito, tila kalmado si Daryl, at siya ay sobrang nagulo, ang lakas ng Yanhong na ito ay talagang nakasisindak, kung walang formation, natatakot akong seryosong saktan ng palad na ito ang kanyang sarili. Whoosh nang makita si Daryl na iniiwasan ang sarili, kumunot ang mga kilay ni Yanhong, labis na nagulat. Imposibleng iwasan ito. Sa kanyang lakas, paano posible na iwasan ang isang palad niya di nagtagal? Nag-react si Yanhong, naniniwalang maswerte si Daryl sandali, at muling umatake. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, napagtanto ni Yanhong na may mali. Malinaw na nasa harapan niya si Daryl, ngunit bumilis siya, ngunit hindi niya siya maabyutan. Hindi lamang iyon, napansin ni Yanhong na ang mga nakapaligid na bato ay napakakaiba, at gaano man sila gumalaw, tatayo sila sa harap niya. Maaaring ito ang problema sa mga batong ito. Bilang isang diwata, hindi alam ni Yanhong na mayroong isang diskarte sa pagbuo sa mundo, ngunit napukaw din siya sa galit. Nais mong harangan ako sa pamamagitan ng pagkuha ng mga batong ito. Isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Yanhong. Bumagsak ang boses, isang malakas na hininga ang sumabog mula sa katawan ni Yanhong, at pagkatapos ay mariing hinampas ng kamay ng Jade ang bato sa harapan niya. Iniisip ito ni Yanhong, kahit gaano kakaiba ang mga bato sa harap nila, sila ay wastong nawasak. Nang makita ang eksenang ito, pinagpawisan sina Lu Dongbin at Mia Ouyang, na nakatayo sa labas na nanunood ng laro, para kay Daryl. Dapat mong malaman na si Daryl at Yanhong ay nakikipag-usap sa isa't isa, umaasa sa misteryo ng pagbuo, kung ang formation ay pilit na sinira ni Yanhong, wala siyang suporta, at ang resulta ay isang patay na wakas. Damn it! Natulala din si Daryl, ngunit naghanda na siya, at ang figure ay samilaw sa harapan ng mga mata, pinapagana ang kapangyarihan sa mga mata, bago ipasok sa mata ang lakas ni Mia Ouyang at ang kapangyarihang ito ang susi, boom! Nang isampal ko ang aking palad sa bato, nakita kong hindi gumalaw ang bato. Ang palad ni Yanhong at ang kapangyarihan ni Mia Ouyang na nakapaloob sa bato na direktang nakabaliwala. Paano ito nangyari? Gulat na gulat ang katawan ni Yanhong. Haha, si Daryl ay tuwang-tuwa. Sinubukan lang niya ito at tinurok ang panlabas na puwersa sa pagbuo, ngunit hindi niya inaasahan na posible ito. Sa parehong oras, si Lu Dongbin ay labis ding nasa sabik. Ang bata ay naghahanap ng kamatayan. Pagkakita ng mata nitong mukha ni Daryl, naging galit si Yanhong dahil sa inis, sumigaw, at sumugod ulit kay Daryl. Gayunpaman, 10 minuto ang lumipas sa isang iglap lang ng mata, hinimok ni Yanhong ang kanyang figure. Halos kasing bilis ng kidlat, ngunit hindi niya nahuli si Daryl. Kabanata 2949. Nang makita ang eksenang ito, si Mia Ouyang na nakatayo sa labas ay tuwang-tuwa, at tiningnan niya ang mga mata ni Daryl na may parehong ilaw. Talagang nagawa niya ito. Alam mo, kapwa mga diwata ng espiritu. Sa loob ng halos 1,000 taon, sina Mia Ouyang at Yanhong ay naging isang mabangis na labanan nang magkita sila, ngunit sa pagitan ng bawat isa, walang makakatulong sa bawat isa. Sa oras na ito, nakita ni Mia Ouyang na kahit na si Daryl ay isang mortal, umaasa sa kahusayan ng pagbuo, si Yanhong ay mahigpit na naipit sa loob. Sa wakas, ang mga sanga na natigil sa lupa ay nasunog. Huminga ng malalim si Daryl, tumayo pa rin, ngumiti kay Yanhong at sinabi, lumipas na ang oras, nawala ka na. Ang magandang mukha ni Yanhong ay puno ng galit, ngunit tumingin siya sa mga nasusunog na sanga, ngunit wala. Gumanti siya, titig na titig kay Daryl nang may pares ng mga mata, hindi makapagsalita. Sa oras na ito, ayaw ni Yanhong at magalit. Ang bata na nasa harapan niya ay malinaw na hindi kalaban niya, ngunit nakakahiya na asarin ang sarili sa pamamagitan ng isang tumpok ng mga bato. Yanhong, sa oras na ito, nagpakita ng ngiti si Daryl, at dahan-daw ang sinabi kay Yanhong. Dahil gumawa ka ng pusta, kailangan mong magsalita at magbilang, hindi mo ba ito tatanggihan? Sa pamamagitan nito dahan-daw ang lumakad si Daryl sa labas ng pagbuo. Naglakad sa harap ni Yanhong, nais kong umamin ng pagkatalo, mula ngayon, ikaw ay magiging lingkod ko. Boom! Narinig ito,
ang magandang mukha ni Yan Hong ay agad na walang dugo. Bilang isang engkantada, si Yan Hong ay hindi lamang malupit, ngunit napakamayabang. Ang pagiging isang lingkod sa isang mortal ay mas hindi komportable kaysa sa pagpatay sa kanya. Nang makita ang malungkot at nakakatakot na mukha ni Yan Hong, nagmamadaling lumabas si Mia Oing at sinabi, Yan Hong, nais kong tumaya at matalo, ngunit kung ayaw mo, hindi namin ito pipilitin, ngunit hindi ka pinapayagan na guluhin siya muli sa hinaharap. Seryoso, ayaw gamambala ni Mia Oing, ngunit natatakot siyang saktan niya si Daryl. Ito nagmamadali si Daryl, at kumurap kay Mia Oing ng palihim upang hindi gaanong magsalita. Alam mo, upang matrap si Yan Hong, kumuha ako ng malaking peligro. Kung hindi ko ito binitawan, masasayang ang dati kong pagsisikap. Alam ni Daryl na ginawa ito ni Mia Oing sapagkat natatakot siya na magalit si Yan Hong at saktan ang kanyang sarili. Ngunit nang masabi iyon, hindi niya maiwan ang hindi mailusyon na lupain. Kahit na mabuhay siya ng maayos, wala itong katuturan. Sa pag-iisip tungkol dito, palaging binibigyang pansin ni Daryl ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Yan Hong. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Yan Hong, tumingin ng malamig kay Mia Oing, at malamig na sinabi. Ginagawa mo ba akong kontrabida, masyado mo akong minamaliit? Sinabi ni Yan Hong kay Daryl, okay, ako ang magiging lingkod mo. Mahigpit na kinagat ni Yan Hong ang kanyang labi nang sabihin niya ito. Labis na nahiya ang kanyang puso, hindi maitago ng kanyang magandang mukha ang kanyang kayabangan, labis siyang nasiyahan. Sa totoo lang, tatanggi si Yan Hong. Imposible para sa kanya na yuko ang kanyang ulo sa isang mortal, ngunit ang mga salita ni Mia Oing ay lubos na pinasigla siya. Sa loob ng libu-libong taon, itinuring ni Yan Hong si Mia Oing bilang isang nakamamatay na kalaban. Kung sinabi ni na Daryl at Lu Dongbin, hindi ito bibigyan ng puso ni Yan Hong, ngunit nang sabihin ito ni Mia Oing, hindi agad ito nakatiis ni Yan Hong. Ang sinumang hamakin ng sarili ay huwag kailanman magmumukha kay Mia Oing. Masasabing nakayuko ang ulo ni Yan Hong kay Daryl dahil sa sinabi ni Mia Oing. Hahanang makita si Yan Hong na kumawala sa kanyang dignidad, tuwang-tuwa si Daryl nang ngumiti siya at sinabi. Dahil naging lingkod mo ako, makikinig ka sa akin sa hinaharap. Alam mo labis na hindi nasisiyahan si Yan Hong, ngunit walang sasabihin, mababa. Sinabi niya nakikita ko, Guru. Sect Master Darby. Sa oras na ito, nag-react si Lu Dongbin, hindi maitago ang kanyang panloob na kaguluhan. Ang sekta na si Master Darby ay talagang henyo, hindi ko inaasahan mong magtatagumpay ka talaga. Ipasok ang panlabas na puwersa sa pagbuo. Sa loob nito, lumikha ito ng isang huwaran. Nang sinabi niya ito, ang mga mata ni Lu Dongbin ay puno ng paghanga. Bilang isang master ng henerasyon ng Dao Sect, masasabing lulubon sa nakaraan at kasalukuyan, ngunit hindi niya naisip na baguhin ang pormasyong nilikha ng kanyang mga hinalinhan. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraang ito ay masyadong mapanganib, at kung hindi tapos na, ito ay matrap ng pagbuo. Ngunit si Daryl sa harapan niya talaga ang gumawa nito, hindi lang ito ang nagawa, ngunit pinilit din na sumuko si Yan Hong. Kabanata 2950. Narinig ito, ang hitsura ng hangin ng kapakumbabaan. Pinuri ni Lu Liao ang mahabang kalsada, sinubukan ko lang, hindi inisip na talagang matagumpay, maaaring maituring na isang swerte. Pakikinig sa kanilang pag-uusap, si Yan Hong ay tahimik na tahimik, at sa parehong oras ay hindi mapigil ang tumingin sa pagbuo ng bato, palihim na nakakunot ang noo. Anong mahiwagang bagay ang naruroon sa mga batong ito, maaari talaga nilang makuha ang sarili. Yan Hong, habang iniisip niya ito, lumakad si Daryl at ngumiti ng bahagya dahil naging lingkod mo ako, huwag kang magsisi. Ngayon kailangan ko gumawa ng isang bagay. Para sa akin, ano ang problema? Mahinang tumugon si Yan Hong nang walang kahit konting pag-indayog sa magandang mukha. Siya ay may isang mapagmataas na pagkatao, kahit na handa siyang tumaya at matalo at maging lingkod ni Daryl, hindi siya maaaring magalang. Ito ang kanyang likas na katangian. Huminga ng malalim si Daryl, hindi diretsyong sumagot, ngunit ikiling ang kanyang ulo upang tumingin kay Lu Dongbin. Napakadali nito. Sumulong si Lu Dongbin, hindi maitago ang kanyang kaba, at sinabi kay Yan Hong kami ni Mai Oing, Daryl ay aalis dito. Mahirap ilabas ito sa aming lakas na mag-isa, at kayo ni Mia Oing ay pareho.
Ang espiritual na enerhiya dito ay nabago, at kung tayo ay magtutulungan, tayo ay magtatagumpay. Nang sinabi niya ito, ang mga mata ni Lu Dongbin ay puno ng pagpipilit. Ano narinig ito, biglang nagbago ang magandang mukha ni Yan Hong, nakakunot ang noo at nakatingin kay Mia Oing sa tabi niya, puno ng resistensya ang mga mata. Ang aking sarili at si Mia Oing ay palaging hindi tugma sa bawat isa, at ang pagsali sa mga kamay ay ganap na imposible. Nang makita ang kanyang ekspresyon, hindi mapigilan ni Daryl na sabihin, bilang isang lingkod, kailangan mong suwayin ang aking mga utos. Kinagat ng mariin ni Yan Hong ang mga labi nang marinig ito, ngunit tumanggo ito. Whoosh! Nang bumagsak ang boses, ang maselang katawan ni Yan Hong ay sumili at direktang lumipad sa kalangitan. Nang makita ang eksenang ito, nagpakita si Daryl ng kaunting ngiti, at kasabay nito ay medyo emosyonal ang naramdaman niya. Ang Yan Hong na ito ay talagang mahirap makontrol, at tila kakailanganin mo ng mas maraming pagsasanay sa hinaharap. Sa pag-iisip tungkol dito, ngumiti si Daryl kay Mia Oing at sinabi, Mia Oing, nakakagulo. Mabait ang loob ni Mia Oing at naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Daryl. Matapos ang isang tugon, ang kanyang figure ay tumaas ng mahina at nagsama sa Yan Hong sa kalangitan. Sa susunod na segundo, si Mia Oing at Yan Hong ay sumabog mula sa kanilang sariling lakas, at nakita na pagkatapos ng pagsasama ng dalawang puwersa, biglang nagbago ang kulay ng mundo, at ang buong kaharian na ilusyon ay biglang lumabo, tulad ng isang magulong mundo. Nakita ni Daryl na ang nakapalibot na mga bundok, ilog at lawa ay naging ilusyon din, tulad ng mga panaginip. Karapat-dapat na maging isang engkanto, ang kapangyarihang ito ay masyadong malakas. Bagaman naghanda siya sa kanyang puso, laking gulat pa rin ni Daryl nang makita ang eksena sa harapan niya. Nagulat din si Lu Dongbin sa tabi niya. Ang langit at ang lupa ay dumidilim, at pagkatapos, sa walang katapusang gulo sa itaas ng ulo, isang nakasisilaw na ilaw ang tumagos sa kalangitan. At sa lupa at direktang inaasahang papunta sa lupa na hindi kalayuan. Mabilis. Pagkakita ng sinag ng ilaw, nagmadaling sumigaw si Lu Dongbin, at saka sumugod muna. Hindi ito maisip ni Daryl, ngunit pagkatapos nito, alam niyang ang sinag ng ilaw na ito, ang kakanyahan ng kapangyarihan ni Yan Hong at Mia Oing, at maaari niyang kunin ang kanyang sarili at si Lu Dongbin na umalis dito. Sa sandaling pagpasok niya sa sinag ng ilaw, nakaramdam lamang si Daryl ng isang kakaibang lakas, ganap na binalot ang kanyang sarili, at kaagad pagkatapos, gumaan ang kanyang katawan at direkta siyang naipadala. Sa sandaling ito, ang kabilang panig. South Cloud Palace, Shangwu Hall. Ang Shangwu Palace ay ang lugar kung saan sinubukan ng pamilyang imperyo ng South Cloud ang paglilinang ng mga maharlikang disipulo. Sa oras na ito, maraming tao ang nagtipon sa Shangwu Palace, at ang kapaligiran ay labis na nakalulungkot.